Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sumuko sa NBI ang negosyanteng si Sara Diskaya kasunod ng anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na i-issuehan si Diskaya ng warrant of arrest ngayong linggo. Inaasahang ilalabas ang warrant ng Digos City Regional Trial Court dahil sa kasong kaugnay ng isang flood control project sa Davao Occidental. Sumuko naman sa Pasig Police ang pamangkin ni Diskaya na kapwa-akusado niya at opisyal din ng kanyang kumpanya. Nakatutok live si John Consulta. John. Emil, Vicky, sumuko nga itong negosyanteng si Sara Diskaya dito sa tanggapan ng National Bureau of Investigation o NBI dito sa Pasig City. Isang araw yan matapos i-anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na lalabas na ang warrant of arrest laban kay Diskaya sa loob ng linggong ito. Pasado alas 10 ng umaga kanina nang dumating sa headquarters ng NBI sa Pasay City ang contractor na si Sara Diskaya kasama kanyang abogado at kaanak. Naka-face mask nang dumating si Diskaya na nagtungo raw sa NBI para raw sumuko. Nakunan din namin ang pagdating ng isang maleta na dala ng isang babae na isinakay sa elevator at iniakyat sa palapag kung nasaan si Diskaya. Nangyari ang pagsuko sa gitna ng anunsyo ni Pangulong Marcos na anumang araw ngayong linggo ay lalabas na ang warrant of arrest laban kay Diskaya. Matatandaan nung Biyernes, naghain na ng kaso malversation at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act ang ombudsman laban kay Diskaya at ilan pang individual. Kaugnay ito sa isang ghost flood control project sa Kulaman Jose Abad Santos, Davao Occidental na proyekto ng St. Timothy Construction Corporation, isa sa mga kumpanya ng pamilya Diskaya. Ayon sa source ng GMA Integrated News, ngayong araw daw nagpahiwatig ng pagsuko si Diskaya sa isang regional officer ng NBI na siyang nag-facilitate ng pagsuko ng bilyonaryong negosyante. Bantay sarado siya ng mga ahente nang dumating sa NBI. Ayon sa isa pa naming source, hinihintay nila ang formal na paglabas ng warrant of arrest laban kay Diskaya. Manggagaling pa ang warrant of arrest sa Digos City Regional Trial Court sa Davao Occidental. Sa oras na mangyari ito, posibleng magsagawa ng return of warrant ang mga otoridad kung saan kakailanganing iharap si Diskaya at ibalik ang warrant sa korte nag-issue nito. Hindi kasama ni Diskaya ang asawang si Curly na nakadetain pa rin sa Senado matapos ipakontempt dahil sa umano'y pagsisinungaling. Bukod kay Diskaya, sumuko na rin sa Pasig City Police ang kanyang pamangkin at kapwa-akusado na si Maria Roma Angeline Rimando na isa sa mga opisyal ng St. Timothy Construction. Kinumpirma yan ng kanyang abogado. Vicky, dito nga sa NBI, magkapalipas na magdamag itong si Sara Diskaya at kung sakasakaling lumabas ang warrant bukas, aasahan natin na uusad na yung mga proseso tulad ng fingerprinting at pagkuha ng mugshot kay Sara Diskaya at posibleng mauwi sa return of warrant. Yan manalitas mo na rito sa NBI. Balik siya, Vicky. Maraming salamat sa iyo, John Consulta. Bukod sa paglalabas ng arrest warrant na inunahan na nga ni Sara Diskaya ng pagsuko, inanunsyo rin ni Pangulong Bongbong Marcos ang freeze order ng Court of Appeals sa mga ari-arian ni na Congressman Eric at Ed Vic Yap. Sangkot ang mga kumpanya nila ng mga Diskaya sa ilang proyekto kontra baha. Nakatutok si Ivan Mayrina. Before Christmas, makukulong na sila. Matapos i-anunsyo may nakasuhan na kaugnay ng isang ghost project sa Davao Occidental, inaasahang paglalabas ang warrant of arrest laban kay Sara Diskaya naman ang inanunsyo ng Pangulo kanina. Inaasahan na rin nating lalabas ang warrant of arrest na ni Sara Diskaya itong linggong ito at hindi na rin magtatagal ang pag-aresto sa kanya. Pero inunahan na ito ni Diskaya at kusarang sumuko sa NBI. Walong opisyal ng DPWH daw na sangkot sa parehong ghost project sa Davao Occidental ang nagpasabing nais na rin nilang sumuko sa NBI ayon sa Pangulo. Samantala, naglabas na rin ng freeze order ang Court of Appeals laban sa mga bank account, ari-arian at mga eroplano at helicopter na mga kumpanya na magkapatid na sina Congressman Eric at Ed Vic Yap, ang Silver Wolves Construction Corporation at Skyard Aviation Corporation. Pinaniniwalaang nakinabang din ang mga kumpanyang pag-aari ng mga Yap sa ilang flood control project. Kabuang 280 bank accounts ang na-freeze, 22 insurance policy, 3 securities account at 8 aircraft. May mahigit 16 billion na ang pumasok sa mga transaksyon ng Silver Wolves mula 2022 hanggang 2025. Nakaramihan ay may kaugnayan sa mga flood control project ng DPWH.
Ang pag-freeze na ito, hakbang tungo sa layong mabawi ang mga hinihinalang pondo ng bayan na napunta sa katiwalian. Magpapatuloy ang investigasyon, magpapatuloy ang pagpapanagot at titiyakin ng pamahalaan na ang pera ng bayan ay maibabalik sa taong bayan. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Pasko sa kulungan ang minsang pangako ng gobyerno kaugnay ng mga sangkot sa flood control scandal. Ngayon, nagtakda ng sariling deadline ng ombudsman para maipakulong ang mga mambabatas na sangkot. Kung kailan, sa pagtutok ni Salima Refran. Please welcome. Para kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, dapat lang na mapanagot ang mga tiwali. Pero may mas malalim pang dapat gawin. Corruption kills. Not metaphorically, but literally. Our national conversation cannot stop at accountability. Accountability is mandatory, but it is not enough. Sa kanyang talumpati sa pagdiriwang ng Ombudsman ng International Anti-Corruption Day, sinabi ni Remulla na dapat magtakda ng mga reforma sa sistema para masigurong hindi na mangyayari ang korupsyon. We must confront the harder task, fixing the systems that allowed corruption to take root, strengthening the rules that were too weak, and redesigning processes that failed the people. We must move past asking who is at fault and demand what must change. Because without reform, the same abuses will continue under new names and under new faces. Sa Office of the Ombudsman, magpapatupad daw sila ng modernization gaya ng pagkakaroon ng fully digital database. Kaugnay naman sa paghahabol sa mga nasa likod na maanumalyang flood control projects, nagtakda noon ang Ombudsman ng sariling deadline na December 15 para sa pagpapakulong ng malalaking isda o mga senador at kongresista. Sabi ni Assistant Ombudsman Miko Clavano, posible raw na ngayong linggo may maisampa silang mga kaso sa Sandigan Bayan. It's possible, but we go with the strength of the cases. Kung meron tayong makitang ebidensya na ang proponent mismo ang kumuha ng pera, siya mismo ang tumanggap ng pera, mas madaling i-prove po yun. Kaysa sa mga kaso na may layering, patago talaga, merong silang mga bagman na kailangan muna nating matumbok para makuha yung proponent. Nakapagsampa na ang Ombudsman ng mga kasong graft at malversation sa Sandigan Bayan at Digos RTC kaugnay ng substandard umanong 289 million pesos na road dike project sa Nauhan Oriental, Mindoro at sa 96.5 million pesos na ghost project umano sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok, 24 oras.